will run to you, Jesus. Hallelujah, O God. Lord, this morning we only run to you, O God, and no one else, O God, and nothing else, Lord. Not by our might, not by our power, O God, Lord, but by the Spirit alone. We worship you, O God, this morning. Cover us by the blood of Jesus. Protect us, O God, Lord, from any harm, O God. And right now, O God, we surrender everything to you. We surrender, O God, this morning. Be lifted up, O God. Be lifted up in this place. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating prayer works. Kamusta na po ba kayo? Gising na po ba tayo? Handang-handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat na binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita at manalangin. Patuloy mo kaming samahang lahat at maibigay namin yung best namin sa aming pananalangin. At hayaan mo rin na buksan namin ang aming puso at isip para makinig ng salita mo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, sa buwan po ng August, ang ating pong pinag-aaralan ay tungkol sa abundance in famine. So, marami na po tayong narinig na mga katuruan. At sa araw na to, tayo ay mag-aaral tungkol sa act on God's Word. No? So, ito po ay biblical way to live in abundance. No? Paano nga ba tayo dapat mag-act o gumalaw? O ano ba yung dapat nating gawin? Lalo na kapag tayo ay nakapagbasa o tayo ay nakapag-aral ng salita ng Diyos. Yan po. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Joshua 1:8. So, sabi po dito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. So, sabi po sa Tagalog, basahin po natin, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, alam ko po na sa mga una pong nagturo ng mga Saturdays, no, ito rin po ang verse na kanilang binasa. Bakit po? Kasi po, ito po sa buong Sabado, sa buong buwan ng Agosto, sa ating pong prayer works, pag hihimay-himayin po natin ang Joshua chapter 8. At sabi ko nga po kanina, ang pag-aaralan po natin ay nakafocus sa salitang do or act. Yan po. So makikita po natin, ito pong Joshua chapter verse 8, chapter 1 verse 8. Ito po yung time na kung saan si Joshua na po ang nagli-lead sa Israel, no? Siya na po ang pinaka-leader nila. At kinausap siya ng Panginoon at ang sabi nga sa kanya, no, pinangako sa kanya ng Panginoon na lahat ng lugar na pupuntahan niya o tatapakan niya ay magiging sa kanya. At sinabi rin ng Panginoon na walang sino mang mananalo against kay Joshua. Ngunit merong babala ang Panginoon o merong paalala. Ang sabi sa kanya sa verse 7, same chapter, no? Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. So sabi doon, binigyan siya ng warning na kung saan o pagpapaalala na kung saan, sabi niya, kailangan niya maging matatag, matapang, at sundin ang salita ng Diyos. At may salita doon, careful, no? Kailangan niyang pakaingatang sundin ang salita ng Diyos. So, ngayon pong araw na to, at makikita po natin, no, na ipapag-pray po muna natin. Sabi ko nga po, iibahin natin yung format. Bago po natin pag-aralan mabuti yung talagang topic natin ngayong araw na to, ay gusto ko pong ipanalangin muna natin yung mga bagay na narinig natin sa 2 Sabado na nakaraan.
Ano po ba yung mga itinuro? Sabi doon, yung una, sabi, speak the word of God. At pangalawa pa, meditate the word of God. So yung dalawa pong ito na salita o mga bagay na dapat nating gawin, napakahalaga, no, na atin munang magawa, na atin munang tanggapin na mahalaga bago mo natin magagawa yung susunod na pag-aaralan natin. So sa mga oras na to, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin. At ipag-pray po natin yung dalawang bagay na yun na sinasabi na commandment ng Panginoon na dapat nating gawin ay talagang magawa natin. Magawa natin ng tama, na tayo ay consistently mag-meditate ng salita ng Diyos. Madisiplina natin ang sarili natin. At tunay nga, huwag tayong matakot na ipahayag ang salita ng Diyos o lagi maging part ng mga sinasabi natin, ng mga pag-uusap natin ang salita ng Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na to. Sa mga bagay na naituro no previous Saturdays, Lord, tulungan mo kami na mai-apply ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na makapag-meditate ng salita mo, na makapagbigay talaga ng oras sa pag-aaral ng salita mo. At hayaan mo, Lord, yung aming devotion, yung aming quiet time, ay mabigay talaga namin yung best time para sa iyo, Panginoon. Hindi tira-tirang oras. Ngunit tulungan mo, Lord, kami na laging magkaroon ng disiplina sa aming oras upang mabigyan namin ng mas magandang oras, upang mabigyan namin ng mas maayos na panahon, Lord, ang pagbabasa ng salita mo. Lord, maraming pong salamat. Napakabuti mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sabi ko nga po sa araw na to o sa umagang ito, yun naman pong pangatlong bagay sa Joshua chapter 8 o pangatlong command sa Joshua chapter 1 verse 8 ang ating pag-uusapan. At ang sabi dito, so that you may be careful to do everything written in it. So sabi po sa Tagalog, upang matapad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So napakahalaga po, no, siyempre una talaga naman dapat basahin muna natin ang salita ng Diyos. Intindihin natin. Napakahalaga na naiintindihan natin, napag-aralan natin ang salita ng Diyos. At sabi nga sa ating pagsasalita, napakahalaga din na ito ay ating nabibigas. Ngunit, hindi ito dapat magtapos doon. Ang pagsasalita o pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po ito ang katapusan. Hindi po doon nagtatapos. Napakahalaga na pagkatapos mong maintindihan, pagkatapos mong mabasa, pagkatapos mong mabigkas, ay maisagawa mo ito. Dapat mong ma-apply ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi useless po na nabasa natin siya, useless po na naiintindihan natin ang salita ng Diyos, pero hindi naman natin ito ginagawa. So, napakahalaga na sa ating pamumuhay, sa ating paggawa, sa ating pagdidesisyon, ay kasama ang salita ng Diyos. No? Sa araw na to makikita na ang meaning po ng do. Sabi doon, do everything written in it. Ano bang meaning ng do? Do means carry out, maisagawa. Ano pa yung isang meaning ng do? Achieve, matagumpay na matapos o matagumpay na maabot kung ano man yung pinag-uutos ng Panginoon. Or complete, no? Matapos natin kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So napakahalaga po na as we read the Word of God, as we meditate the Word of God, ang susunod natin na dapat maging goal, ang susunod na dapat nating maging naisin ay maisagawa ito. Maisagawa ito hanggang ito ay 100% makomplete. So, sa buhay po ni Joshua, meron pong napakagandang example. Sabi nga, di ba po, yung Joshua chapter 1 verse 8 ay inutos kay Joshua. At alam niyo po ba na talagang nai-apply niya ito sa kanyang buhay. No? At ito ay, isang sample po nito ay sa Joshua chapter 3 verse 7 to 8. No? And then sa 15 to 16. Ito po yung time na kung saan sila ay inutusan ng Panginoon na sabing ganyan, kayo ay tatawid sa Jordan
River. Yan, no? Sabi nga dito, babasahin ko lang po. And the Lord said to Joshua, Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the Jordan water, go and stand in the river. And then tatalon po tayo sa verse 15. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet, as soon as the priest who carried the ark reaches the Jordan and their feet touch the water's edge, the water from upstream stop flowing. So napakaganda po, no? Inutusan sila Joshua na kung saan no, pumunta sila dun sa Jordan River. Pinapunta sila doon at that time na sabi mataas ang tubig. Pero natakot ba sila? Natakot ba silang lumapit? Natakot ba sila? O baka maanod tayo? O baka matangay tayo ng tubig, no? Pero ang sabi po doon, no? Kung ano yung pagkakasabi ng Panginoon, sinunod po nila. At as soon as sumunod sila, pagka-touch nila, pagka-lapag daw ng kanilang paa sa tubig, nag-stop ang flow ng tubig at sila ay nakatawid. Napakagandang patotoo na kung saan nagsasabi na kapag sumunod tayo sa Panginoon, tunay nga, no, makikita natin yung abundance in famine. Na kahit na parang imposible na mangyari ang isang bagay sa kalagitnaan ng problema o sa kalagitnaan ng kahirapan. At ito nga, dito sa kalagitnaan ng pag-agos ng tubig, pero at that time na ang kanilang mga paa ay dumampi, no? Itinapak nila doon sa tubig, ito ay huminto. At tunay nga, hindi na may doon sa dadaanan nila na wala ang tubig. So napakaganda po nitong halimbawa na to, na kung saan kung anong sinabi kay Joshua na dapat niyang gawin, kanya itong sinunod. Kanya itong nai-apply. Hindi niya lang nabasa, hindi niya lang narinig, ngunit ito ay kanyang ginawa. Sa kabila ng parang mahirap, parang hindi pwedeng mangyari. No? Sa kabila ng parang nasa kahirapan tayo, paano magkakaroon ng kasaganahan? Pero yun nga po ang sabi ng Panginoon, walang imposible sa Kanya. Pwede siyang magbigay, pwede siyang mag-perform ng himala sa kalagitnaan ng mga imposibleng mga bagay. Doon nga po natin mas makikita ang himala ng Panginoon, di ba? Kung saan may mga paghihirap na parang hindi pwedeng mangyari, pwede ka pa rin pagpalain ng ating Panginoon. Pwede niya pa rin ipakita sa iyo na kung ano ang ipinangako niya, pwede niyan tuparin. Amen po ba doon? At ang sabi pa po, no, hindi lang po basta do, hindi lang po basta gawin. Doon po sa verse na binasa natin, gumamit siya word na careful, no? Dapat tayo ay maingat. Ano ba yung carefully do everything? Ano ba ibig sabihin noon? Sabi po dito, do exactly what was written. Pag sinabi pong careful, po ano yung sinulat, eksakto, wala kang idadagdag, wala kang ibabawas, ganun na ganun ang susundin mo. At consistently, hindi po ba? Hindi pwedeng ngayon susundin mo, bukas hindi mo susundin. Hindi po. Consistently, pag sinabing sundin mo, always, gagawin mo yon, always, palagi, hanggat ikaw ay nabubuhay, susundin mo siya. At do it exactly. Ano yung exactly? Naaayon, based talaga kung ano sinabi ni Lord na one time, pag sinabi ni Lord na 2 times, pag sinabi ni Lord na bukas, gagawin mo siya exactly kung paano ito sinabi ng Panginoon. Yun po yung pag sinabi natin, carefully do everything. No? Hindi po tayo magbabargain, hindi partial obedience, hindi po tayo magpapatumpik-tumpik na bukas na lang kahit sinabi ni Lord, now na. No? At ito po, napakaganda dahil kahit si Joshua, no, in-apply niya po ito, sabi ko nga po, yung pinag-aaralan na natin ngayon is magandang ehemplo, magandang example na kung saan si Joshua, kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya, kanya itong ginawa
no, according sa pagkakautos ng ating Panginoon. At ito po ay makikita natin sa Joshua chapter 6 verses 2 to 5, no? Sabi po dito, basahin ko lang po. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king, its fighting men. March around the city once with all the armed men." No? Do this for 6 days. And sabi doon, have 7 priests carry trumpets of arms, horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse, and the army will go up, everyone straight in. So napakaganda po nito, example na to. Kasi napakarami pong details ang binigay dito ng Panginoon na talagang makikita mo if si Joshua ay carefully nag-follow. No? Kung lahat ba ng detalye na binigay ng Panginoon, ginawa niya. Kung makikita mo, no? Binigay ilan, kailan, paano mo gagawin, kailan ka hihinto. Di ba? Ganyan ang mga detalye na binigay sa sample na to, sa verse na to. At kung makikita niyo po, lahat ng sinabi ng Panginoon, eksakto sinunod po ni Joshua. Yun po yung pinagawa niya sa mga Israelites. At nangyari ba ang pangako ng Panginoon? Yes, nangyari. Yan po ang talagang makikita natin kung paano mangyayari ang abundance in famine. Kung tayo po ay marunong sumunod, eksakto no, marunong sumunod. Una po, dun makikita natin yung kahalagaan ng meditation Kasi po sa meditation, dun natin makikita yung detalyado at mas mauunawaan yung detalyadong inuutos sa atin ng Panginoon. At once na napag-aralan natin, ano ba talaga yung inuutos ng Panginoon? Ano ba talaga yung sinasabi ng Panginoon? Lahat yun dapat nating gawin eksakto. Lahat yun dapat nating gawin ng tama. Lahat yun dapat nating gawin kung ano talaga ang inuutos niya. Hindi po natin babawasan, hindi po natin didiskartehan ayon sa gusto natin. Ngunit gagawin natin yun eksakto ayon sa sinasabi ng Biblia. Sabi nga, di ba, huwag nating bawasan o dagdagan ang Biblia na para lang maayon dun sa mas madali sa atin. Di ba po minsan, ginagawa natin ang mga bagay-bagay na pinapagawa ng Panginoon based sa gusto natin o based sa mas madali nating magagawa. Sample po, di ba? Minsan sasabihin sa atin ni Lord, now na, gawin mo yan. Now na, mag-join ka na ng ministry. Alam mo, may pangangailangan na dapat nag-join ka sa ministry. Alam mo, may pangangailangan na dapat tumulong ka. Pero pwede mo sabihin, Lord, di pa ako handa bukas na lang. Di po ba? Pero dahil doon, di ba? Pati dahil doon na dinidelay mo ang pagsunod, dahil doon na partially ka lang sumusunod, makikita mo rin na pati yung mga pagpapala ng Panginoon o yung mga plano ng Panginoon sa buhay mo, hindi rin nangyayari. Bakit po? Kasi nga po, hindi tayo sumusunod. So napakahalaga po kung ano ang nakasulat sa Biblia, kung ano ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon, kung ano ang na-receive mo during your meditation, during your prayer time, during your devotion. Napakahalaga po na ito ay sundin natin. At sundin natin ayon sa pagkakasabi ng Panginoon. Tamang oras, tamang paraan. Hindi po ba? At kung sinabi niya rin po na dapat na tayong huminto, napakahalaga din po na alam natin kung kailan tayo hihinto. Base po sa sinabi sa atin ng Panginoon. Gaya po ng ginawa ni Joshua. Nanalo po ba sila dito? Yes. At alam niyo po ba na napaka-imposible silang manalo kasi yung wall na yon, sabi nga, napakaganda ng pagkakagawa ng wall na yon na talaga imposible silang makapasok. Pero kapag sumunod tayo sa Panginoon, wala pong imposible. Kaya nga po talaga mai-experience natin yung abundance in famine. Kasi abundance in famine, imposible yun no? Pero mai-experience natin yun kapag marunong po tayong sumunod. Kumpletong pagsunod. Yun po dun po ang, kapag tayo ay marunong sumunod ng kumpleto, ng totoo,
no, ng masaya, no, sa mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon, doon din po natin mai-experience ang mga miracles na matagal na nating hinihintay. Kapatid, minsan nagkakaroon ng delay kasi dinidelay din natin ang pagsunod. So, para po hindi ma-delay ang mga plano, ang magagandang plano ng Panginoon sa atin, napakahalaga po na wag din po ma-delay ang ating pagsunod. Amen po ba doon? Yan. So, magpe-pray po tayo. No? Ngayon po ipapag-pray natin, Lord, talagang makasunod tayo ayon sa mga pinag-aaralan natin. Napakarami na po natin teachings sa LPAT, no? Sa Wednesday service, dito sa prayer works, sa Sunday service, na lahat ng ating naririnig at sa ating mga devotion ay ating masunod at masunod natin to ng tama na ayon sa salita ng Diyos. Sige po, lahat po tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na nagbabago sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy nga po itinataas namin sa iyo ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, sa pagsunod namin sa mga bagay na nababasa namin, sa mga bagay na pinag-aralan namin, na salita mo, Panginoon. Tulungan mo kami na tunay na magkaroon ng buhay na binago ng salita mo, Panginoon. I pray, Lord, sa mga salita mo na aming nabasa, makita ito sa aming mga buhay. Makita ito na nagbabago ng aming buhay. Nagbabago, Lord, ng aming mga desisyong mali. Nagbabago ng aming mga discarding mali. Tulungan mo kami, Lord, na sa mga salita mo, tunay na kami ay susunod, Panginoon. At makikita namin na magbabago ang aming pamilya ayon sa iyong salita. Magbabago din ang mga commitment namin sa aming mga ministries. Ito ay magi-improve. Ito ay magiging maayos dahil sa mga salita mo na aming maririnig. Lord, help us, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod according to your word, O God. Sumunod sa mga salita mo na aming naririnig. Sumunod sa iyong mga utos, Panginoon. At hindi lang kami basta susunod, Lord. Help us, O Lord, to really meditate on your word para makita namin yung mga details na gusto mo, yung mga tamang mga instruction na gusto mong gawin namin, Panginoon, at magawa namin to, Lord, completely, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na marunong mag-follow ng instructions mo, Lord. Hindi partially, but 100%, Lord, kami ay susunod, Panginoon, sa bawat detalye na kung saan ibinigay mo sa amin. Katulad ni Joshua, Lord, na matuto kaming sumunod, Lord, kung paano mo ibinigay sa amin ang utos, sundin namin ito 100%, O Lord. At tulungan mo rin kami, Lord, na mag-increase sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng pananampalataya na malalim. Magtiwala kami kahit parang imposible. Magtiwala kami sa iyo at sumunod kami, Panginoon. Tulungan mo din kami, Lord, na matuto, Panginoon, na mag-serve, O God. Lord, mag-join sa mga ministries, Lord. Yung mga ministries, yung calling mo sa bawat isa sa amin, kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Tulungan mo kami na sumunod, Panginoon. At tunay na sumunod kami ayon sa timing na sinabi mo, Lord. Kung sinabi mo, it is now, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod now, Panginoon. Now na, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang maisagawa ang mga bagay na nabasa namin. Maisagawa ang mga bagay na narinig namin ayon sa iyong salita, Panginoon. And help us, O Lord, to continually, O Lord, patuloy kami na magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, there is abundance in famine as long as marunong kaming sumunod, Panginoon. Lord, tulungan mo, makikita namin ang mga miracle signs and wonders na to, Lord, sa buhay namin, sa aming pagsunod sa paglilingkod, sa aming pagsunod sa pagbabago ng buhay, sa aming pagsunod sa pagpapakumbaba, Panginoon. Makikita namin ang miracle signs and wonders, Lord, na ikaw lamang ang pwedeng magbigay sa amin, na tunay na ma-experience namin ang kasaganahan sa kabila ng kahirapan, Panginoon. Marami pong salamat. Napakabuti mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tunay nga, napakabuti po ng Panginoon, di po ba? No, sa mga oras na to, napakahalaga na makita natin, saan nga ba tayo tinawag ni Lord? Ano nga ba yung pinapagawa niya sa atin?
Kaya po, alam niyo po, talagang magbigay tayo ng oras sa pagbabasa ng Bible. Magbigay tayo ng oras sa pag-attend ng mga services. Even magbigay tayo ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito po natin mas makikita ang detalyadong plano ng Panginoon sa buhay natin. At kapag nakita mo na kapatid ang plano ng Panginoon, yung sinatawag natin God's will sa buhay mo, sumunod na tayo. Sumunod na tayo. Huwag tayong matakot sumunod. Sumunod tayo. Parang imposible, yes, parang imposible. Parang may Jericho wall sa harap mo. Pero sumunod ka kapatid. Dahil kapag sunod natin, doon natin ma-experience ang makapangyarihang kamay ng ating Panginoon na kayang baguhin ang sitwasyon natin, na kayang baguhin ang mga imposible. At tanging ang Panginoon lamang natin makakapagbigay niyan sa atin. Bago po ako magtapos, no, gusto ko lang po i-share yung sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. I-summarize ko na lang po. Ito po yung kwento tungkol dun sa dalawang tao na nagtayo ng kanilang bahay. No? Sabi po doon yung isa ay maiyahan, yung isa na tao na nagtayo sa matatag na pundasyon, sa matigas na pundasyon, no? Ay para daw yung mga tao na yun daw yung mga tao na kung saan ito yung mga nabasa ang salita ng Diyos at ito ay isinagawa. Ngunit yung mga tao na may mga builders o merong nagtayo sa buhangin na kung saan na pagka nagtayo ka ng bahay sa buhangin, syempre po alam na naman natin yung foundation no madaling matumba. Kaya po nung dumating ang unos, no, ang kanya pong tinayong bahay ay madaling na itumba. Bakit po? Kasi yung pundasyon niya ay hindi matibay. Ito ay buhangin. So, ito daw po ay mga tao na kung saan narinig lang ang salita ng Diyos, ngunit hindi ipinunod. Kapatid, alam niyo po ba, napakahalaga na tayo ay nagpapalakas, wala pa yung unos. Na tayo ay dapat nasa tamang pundasyon bago dumating ang unos ng ating mga buhay. Bago dumating ang famine, bago dumating ang taghirap, bago dumating ang taggutom, bago dumating ang mga bagyo ng buhay natin. Napakahalaga na nakatayo tayo sa tamang pundasyon. Kaya kapatid, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi sa time lamang na kung saan nakakaranas ka ng hirap. Hindi doon sa time na kahit may pangangailangan ka, saka ka lang susunod sa salita ng Diyos. Hindi kapatid, dapat tayo ay sumusunod now na. Dapat tayo ay sumusunod palagi. Bakit? Kasi para pagdating ng unos ng ating buhay, pagdating ng taghirap, tayo ay nakatayo ng matatag at hindi tayo mabubuwag ng kahit na anong problema. Dahil ang kalakasan po natin, ang katibayan natin bilang mga Kristiyano ay nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Doon lamang po tayo mas magiging matatag. At doon din natin mas ma-experience yung sinasabi nating abundance. So kapatid, sa mga oras na to, kung ikaw yung Kristiyano na minsan Kristiyano, minsan hindi. Kung ikaw yung Kristiyano na tuwing Sunday lang, o kung tayo yung Kristiyano na yes, nag-o-obey ka pero partial obedience lang. Yung iba hindi. Yung iba sinusunod mo. O ikaw yung Kristiyano na nagpapahinga ngayon. Sabi mo, day off ka muna sa ministry. O ikaw yung Kristiyano na nagbabawas naman ng ministry. Kasi sabi mo, pagod ka sa trabaho. O ikaw yung Kristiyano na hindi nakakapag-devotion. Hindi nakakapag-meditate ng Word of God. Hindi nababasa. So, paano natin yun susundin kung hindi man lang natin alam ng salita ng Diyos? Kung tayo po yun, ito pong huling prayer natin is prayer of forgiveness. Sabay-sabay po tayong lalapit sa Panginoon, sabay-sabay po tayong hihingi ng tawad sa mga pagkukulang natin, sa pagiging bingi natin, sa mga inuutos ng Panginoon, sa pagiging matigas ang ulo natin. Ito po ang time na kung saan tayo ay magpapakumbaba at talaga itataas natin ang pangalan ng Panginoon at sabihin natin talaga siya ang maghari sa buhay natin. Sige po, lahat po tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Lord, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyo. Humihingi ng tawad, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, Panginoon.
Lord, humihingi ng tawad sa pagkukulang namin sa pag-aaral ng salita mo. Humihingi ng tawad na kung minsan hindi kami nakakapag-devotion, hindi kami nakakapag-pray man lang, hindi kami nakakapagsaliksik ng salita mo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na magbibigay namin ng priorities, Lord, ang pagbabasa ng Bible, ang pag-aaral ng salita, at tulungan mo kami na masundin ito, Lord. 100%, Lord, susundin namin ang salita mo. 100%, Lord, makikinig kami sa iyo. 100%, Lord, titignan namin carefully, Lord, at susundin namin to ayon sa iyong instructions, oh God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na marunong sumunod. Kahit mahirap, Panginoon, kami ay magiging matututong magsakripisyo, Panginoon, dahil mas mabuti kaming sumunod. Lord, alam namin, Lord, sa aming pagsunod, Lord, may mga miracle signs and wonders, oh God. Alam namin sa pagsunod, oh God, ma-experience namin, Lord, yung pinangako mo, Lord, na kasaganahan sa kabila ng paghihirap, oh God. Lord, maraming salamat. Lord, tulungan mo kaming magbago, Panginoon. Tulungan mo na magkaroon ng pagbabago sa aming commitment, lalong-lalo na, Lord, sa pagsasaliksik ng salita mo at sa pagsunod sa salita ng Diyos. Marami pong salamat. Napakabuti. In Jesus' name we pray. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, di po ba? No, napakaganda po ng mga pinag-aralan natin sa oras na to. At napakagandang reminder na tayo ay kailangan sumunod. Tayo ay kailangan sumunod completely, 100% obedience. So magandang umaga po sa ating lahat at God bless you.